Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1626-33. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natural, ang 3 buwang binanggit nila ay 3 buwan sa labas ng mundo. Sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, 1 buong 15 buwan na ang lumipas. Clan leader Sito, gumawa kaagad ng anunsyo na ako, si Alvin, ay opisyal na umalis sa Sito clan at hindi na ako ang pansamantalang advisor ng clan, sabi ni Alvin kay Warwick. Master Darfield, hindi mo kailangang gawin ito. Namutla agad ang mukha ni Hyder. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong desisyon si Alvin. Master Darfield, mula sa pananaw ng clan leader ng Sito clan, mas mabuti na umalis ka sa clan. Gayunpaman, bilang isang ama, walang paraan na maaari kong hilingin sa iyo na umalis sa Sito clan. Iniligtas mo ang buhay ng aking anak pagkatapos ng lahat, sabi ni Warwick habang mataimtim na nakatingin kay Alvin. Si Hyder ang nag-iisang anak niya. Master Darfield, walang dahilan para magdesisyon ka ng padalos-dalos. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Marahil, may mas magandang paraan na hindi mo kakailanganing umalis sa clan. Sa huli, kahit si Warwick ay humiling kay Alvin na huwag umalis. Nang marinig ang kanyang mga salita, sa wakas ay ngumiti si Alvin na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Master Darfield, ikaw. Nang makita ni Warwick at ng kanyang anak ang ngiti sa kanyang mukha, natarante sila. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ngiti. Clan leader Sito, bihira kang magsabi ng ganyang mga salita, sagot ni Alvin, kung tungkol sa desisyon ko, nananatili pa rin ito. Naturally, ang desisyon ko ay walang kinalaman sa inyo niyang Master Hang. Sa simula pa lang, wala na akong balak na magtagal pa sa Windfall Nation. It's just a matter of time bago ako umalis. Kahit na ang interim at hindi na ako aalis sa Sito, hindi na ako aalis sa Sito. Sa Windfall Nation aalis lang ako mamaya. Ngayong si Wilbur at ang iba pa ay nanirahan na sa Windfall Nation, wala siyang inaalala dito. Ang kailangan niyang gawin ay hanapin ang puwersa sa likod ni Nympha sa lalong madaling panahon at mahanap ang kanyang kasintahang si Megan. Medyo matagal na rin mula noong dumating siya sa kabisera ng Windfall Nation, at nakalap siya ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang una niyang hula tungkol sa puwersa sa likod ng Nympha ay isang puwersa na tinatawag na Greenwave Han Mansion. Susunod siyang pupunta sa Greenwave Han Mansion. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, tahimik na sumang-ayon sa kanya sina Warwick at Hyder. Matagal na nilang alam na aalis si Alvin sa kalaunan, ngunit hindi nila akalaing aalis siya ng ganoon kaga. Master Darfield, kahit na gusto mong umalis, hindi mo na kailangang umalis sa aming Sito clan. Giit ni Hyder. Nakatingin sa Warwick, nakangiting sinabi ni Alvin, "Young Master Hang, nakapagdesisyon na ako. Hindi mo na ako kailangang hikayatin." Batay sa kanyang mga salita, tila siya ay naliwanagan. Gayunpaman, kapag nag-anunsyo ka tungkol sa pag-alis ko sa Sito clan at pagbakante sa posisyon ng pansamantalang advisor, sana ay mag-anunsyo ka sa ngalan ko, Clan Leader Sito. Ako, si Alvin, ay tatanggap ng hamon mula sa pinakamalakas na tao sa Heaven Rankang mula sa Southern Ridge Yuan Mansion, bilang siya ay magdedesisyon sa sarili kong laban, si Donald. Nagulat si Warwick at Hyder sa kanyang mga salita. Gusto ni Master Darfield na tanggapin ang hamon mula sa powerhouse na iyon na nagmula sa Southern Ridge Yuan Mansion. Natural lang na nabigla sila. Dati, inakala nilang hindi nang ahas si Alvin na tanggapin ang hamon nang marinig nila ang desisyon niyang umalis sa Sito clan. Gayunpaman, mukhang hindi ito ang kaso. Master Darfield, may tiwala ka ba? Natigilan na tanong ni Hyder. Tatanggapin ko ba ang hamon kung hindi ako kumpiyansa? Ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Kahit na ang dating siya na hindi nag-cultivate sa loob ng 3 buwan ay hindi matatakot sa pinakamalakas na powerhouse sa Heaven Rankang, lalo pa ang kasalukuyang siya. Master Darfield, dahil may tiwala ka, hindi mo na kailangang umalis sa Sito clan, sabi muli ni Warwick. Sect Leader Sito, tulungan mo lang akong ipakalat ang balita. Binago ni Alvin ang paksa. Maliwanag na wala siyang balak na magbago ng isip.
Nang makita kung gaano determinado si Alvin, napabuntong hininga na lamang si Warwick at hindi na siya sinubukang hikayatin. Alam niyang wala itong kabuluhan kahit na ipinagpatuloy pa niya ang pag-akit sa kanya. Halatang hindi madalas nagbabago ang isip ni Master Darfield. Sa kabisera ng Windfall Nation, muling nagbago ang pinakamainit na paksa. Ang isa pang balita ay kumalat at naging dahilan upang ang buong kabisera ng Windfall Nation ay napuno ng pananabik. Inihayag ng Sito Clan ang pag-alis ng kanilang interim advisor Master Darfield, at hindi na siya miyembro ng Sito Clan. Aalis si Master Darfield sa Sito Clan. Parang wala talaga siya sa closed-door cultivation. Sa tingin ko ay natatakot siya sa pinakamalakas na tao sa heaving ranking na nagmula sa Southern Ridge Yuan Mansion, tama ba? Hindi ba halata? Kung hindi siya natatakot, bakit siya gagawa ng ganoong desisyon? Dahil sa kanya, sinasabi ng mga tao na ang ari-arian ni King Rong ay mas mababa sa ari-arian ni King Quintes. Ngayong umalis na si Alvin sa Sito Clan, wala na siyang kinalaman sa ari-arian ni King Rong. Wala nang magsasabing ang ari-arian ni King Rong ay mas mababa sa ari-arian ni King Quintes. Mukhang pinili talaga ni Alvin na magtago sa nakalipas na 2 buwan dahil natatakot siya sa powerhouse mula sa Southern Ridge Yuan Mansion. Shuey! To think na idolo ko siya dati at talagang naisip niya na nasa gitna siya ng closed-door cultivation. Masyado kang walang muwang. Ang buong kabisera ng Windfall Nation ay nagmamadali sa ganitong uri ng mga pag-uusap. Ang lahat ng ito ay sanhi ng balitang umalis si Alvin sa Sito Clan. Halos lahat ay nadama na si Alvin ay gumawa ng ganoong desisyon dahil hindi siya nang ahas na tanggapin ang hamon mula sa powerhouse na nagmula sa Southern Ridge Yuan Mansion. Maging ang mga tao sa ari-arian ni King Quintes ay ganoon din ang naramdaman. Talagang inihayag niya na aalis siya sa Sito Clan. Matapos malaman ang tungkol dito, maging si King Quintes ay natigilan. Sabay tingin sa medyo may edad na lalaki na nakaupo sa ibabang upuan na pawis na pawis. Marges, bahagi ba ito ng iyong plano? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang iba kundi si Marges, ang pangalawang guro ng Sito Clan. Ilang araw lang ang nakalipas, pagkatapos sabihin ni King Quintes kay Efren na iwanan ang bagay na ito, nahanap na niya si Marges at tinanong siya kung mayroon siyang anumang paraan para pilitin si Alvin na tanggapin ang hamon. Sa oras na iyon, si Marges ay time na nangako na makukuha niya si Alvin na tanggapin ang hamon. Siya rin ang nanghuhuli sa dilim at naging sanhi ng pagbabago ng paksa sa kabisera ng Windfall Nation nitong mga nakaraang araw. Ang tanging layunin niya sa paggawa nito ay upang i-pressure ang ari-arian ni Haring Rong. Ang ari-arian ni Haring Rong ay nagmamalasakit sa kanilang imahe. Natural lang sa kanila na i-pressure ang Sito Clan. Sa oras na iyon, imposible para kay Alvin na tanggihan ang hamon. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan na pagkatapos maghintay ng ilang araw, makakatanggap sila ng balita tungkol sa pag-alis ni Alvin sa Sito Clan. Ang kinalabasan ay ganap na kabaligtaran sa kanyang naisip. Batay sa kanyang opinyon, si Alvin ay isang mayabang na binata. Sa gayong mga kalagayan, hindi niya tatanggihan ang hamon. Parang nagkamali siya ng assuming. Si Efren na nakatayo sa gilid ay tumingin kay Marges ng nanunuya. Nang magbago ang paksa sa kabisera ng Windfall Nation, nahulaan niya kaagad ang intensyon ni Marges. Nagalit siya ng husto nang maisip niyang ang ideya ni Marges ay magbubunga ng ninanais na resulta. Gayunpaman, ngayong nabigo ang plano ni Marges, nasiyahan siya sa loob. Sino ang nagtanong sa iyo na subukang kumuha ng kredito para dito? Sa wakas, alam mo na hindi ka basta-basta magbubuga ng ilang ideya, di ba? Marges, wala ka bang masasabi para sa iyong sarili? Nang makita ni King Quintes si Marges na nakatayong nakaugat sa lupa, natigilan, ang kanyang ekspresyon ay naging mas malungkot. Your Imperial Highness, King Quintes, I didn't thought things will. Ngumiti si Marges ng pilit pagkatapos niyang huminga ng malalim. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, naputol siya ng isang boses na umalangaw-ngaw mula sa labas. Fourth Imperial Highness, magandang balita. Magandang balita. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumugod kaagad sa bulwagan ng hindi naghihintay ng pahintulot. Hindi mo ba alam ang rules? Ang orihinal na seryosong ekspresyon ni King Quintes ay naging mas malala pa.
Patawarin mo ako, Fourth Imperial Highness. Ang balita ay talagang apurahan. Ang Sito Clan ay gumawa ng isa pang anunsyo. Inanunsyo nila na tatanggapin ni Alvin ang hamon gamit ang kanyang sariling pangalan pagkatapos niyang umalis sa Sito Clan. Mabilis na sagot ng medyo may edad na. Ano? Sa sandaling marinig ito ni King Quintes, siya ay natigilan. Ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala ng walang bakas, at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag tulad ng mga bituin sa kalangitan. Tinanggap niya ang hamon. Matapos pakinggan ang mga sinabi ng medyo may edad na lalaki na sumugod sa bulwagan, agad ding nagningning ang mga mata ni Marges kahit kanina pa siya pinagpapawisan ng malamig. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Ang balita ay dumating sa tamang sandali. Parehong natuwa sina King Quintes at Marges. Kung mayroong sino mang hindi nasisiyahan, iyon ay si Efren. Damn it! Talagang tinanggap ni Alvin ang hamon. Ano ang ginagawa niya sa lahat ng oras na ito? Naging seryoso ang ekspresyon ni Efren. Gayunpaman, walang sino man ang nag-abala na bigyang pansin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bilisan mo. Anyayahan si Master Lin dito. Sinabi ni King Quintes sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo, sagot ng medyo may edad na bago siya umalis. Samantala, kumalat din ang balitang ito sa kabisera ng Windfall Nation. Ang balitang ito ay ikinagulat ng mga tao ng higit pa kaysa sa mga balita bago ito. Pagkatapos ipahayag ang kanyang pag-alis mula sa Sito Clan, tinatanggap niya ang hamon ng pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion gamit ang kanyang sariling pangalan. Nagliwanag ang mga mata ng maraming tao dahil ang kanilang mga mukha ay may ekspresyon ng pagkasabik. Tingnan mo. Katulad ng inaasahan ko, imposibleng matakot sa mga labanan ang aking idolo. Naaalala kong sinisiraan mo si Master Darfield kaninang umaga. Bakit ang bilis mong magbago ng opinyon? Shuey. Huwag mo akong sir-on. Wala akong ginawang ganyan. Sobrang sigurado ako sa ginawa mo. Naglakas loob ka bang manampa sa panunumpa ng parusang kidlat? Ang ganitong mga talakayan ay naganap sa buong kabisera ng Windfall Nation. Ang pangalan ni Alvin na dumanas ng isang mapaminsalang pagbaba ay tila agad na umakyat sa langit mula sa impyerno. Siya ay pinupuri sa lahat ng dako sa kabisera ng Windfall Nation. Sa kabilang banda, ang Sito Clan ay isinumpa ng walang awa. Shuey. Tiyak na Sito Clan ang nagpilit kay Master Darfield na umalis. Gusto ko talagang makita ang mga ekspresyon nila kung mananalo si Master Darfield sa labanan. Sito Clan. Shuey. Napakawalang utang na loob. Nakalimutan ba nila kung paano iniligtas ni Master Darfield ang kanilang dakilang young master na nasa bingit ng kamatayan? 1627. Ang kabisera ng Windfall Nation ay abala sa pananabik dahil sa pagtanggap ni Alvin sa hamon ni Donald. Isang bagay lang ang pinag-uusapan ng lahat. Nang kumalat ang balita tungkol sa labanang ito, nakatakdang makuha ang atensyon ng lahat. Bagamat hindi mula sa Windfall Nation si Donald, matagal nang narinig ng mga tao mula sa Windfall Nation ang kanyang pangalan. Alam nilang siya ang pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion. Siya rin ang lineal na disipulo ng isang makapangyarihang ika-6 na puwersa sa Southern Ridge Yuan Mansion. Dahil sa karangalang ito, malawak siyang kinilala bilang pinakamalakas na tao sa ibaba ng stage ng Saint, ang stage ng Saint Rudiment, sa Southern Ridge Yuan Mansion. Bagamat ang pangalan ni Alvin ay nagsimula pa lamang kumalat sa Windfall Nation sa nakalipas na ilang buwan, ang kanyang lakas ay malawak na kinikilala ng mga tao ng Windfall Nation. Ito ay dahil natalo niya si Lady Flare ng Drift Blaze Sect. Bago lumitaw si Alvin, malawak na kinikilala si Lady Flare bilang pinakamalakas na powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation. Nang matalo siya ni Alvin, sigurado na ang mga tao ng Windfall Nation na mayroon siyang lakas para makapasok sa top 10 nanograms Heaven Ranking, gayunpaman, nagawang talunin siya ni Alvin. Batay sa opinyon ng mga tao ng Windfall Nation, hindi magiging mahirap para sa kanya kung gusto niyang makapasok sa top 10 nanograms Heaven Ranking. Nang marinig nila na si Donald, ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven Ranking ay dumating sa Windfall Nation upang hamanin si Alvin, napagtanto nila na si Alvin ay hindi isang simpleng tao. Sino si Donald?
ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven Ranking. Maaaring taglayin ni Alvin ang lakas upang makapasok sa nangungunang 10 ng Heaven Ranking, ngunit ang kanyang kasalukuyang ranggo ay nasa ika-23 na pwesto lamang. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Southern Ridge Yuan para sa pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking na mag-issue ng hamon sa isang tao na nireranggo sa ika-23 na pwesto. Nagtataka ako kung kailan magaganap ang labanan sa pagitan ni Master Darfield at ng powerhouse na iyon mula sa Southern Ridge Yuan Mansion. Hindi na ako makapaghintay. Sana maging bukas sa publiko ang laban para personal kong mapanood ito. Tama. Kung sa palasyo gaganapin, hindi na tayo makakapanood. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-alala ang mga tao sa kabisera ng Windfall Nation tungkol sa lugar ng labanan sa pagitan nina Alvin at Donald. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa kung personal nilang mapapanood ito o hindi. Sa pangunahing palasyo ng ari-arian ni King Quintes. Tiningnan ni King Quintes si Donald habang nagtanong, Master Lin, ang Alvin na iyon ay napakamayabang. Sinabi niyang ikaw ang baalang magpasya sa petsa at lugar. Gusto mo bang sa loob o labas ng palasyo gaganapin ang labanan? Kung sa loob ito gaganapin, walang gaanong tao na nanunood ng laban. Kung gaganapin ito sa labas, natatakot ako na ang mga tao ay mula sa kabisera na magmumula sa labas, kahit na ang mga tao ay mula sa kabisera. Mabuti. Natural, dapat itong gaganapin sa labas. Ngumuso si Donald. Dahil naglakas loob siyang tanggapin ang hamon ko, ipapahiya ko siya sa harap ng lahat. Master Lin, ang deal namin ay patayin mo siya. Kumunat ang noo ni King Quintes. Relax. Pagkatapos kong ipahiya siya, papatayin ko siya kaagad at ibibigay sa iyo ang kanyang special ring. Walang pakialam na sabi ni Donald. Nang marinig ang mga salita ni Donald, nakahinga ng maluwag si King Quintes bago muling nagtanong, Master Lin, kailan mo gustong maganap ang labanan? Bukas. Pagkatapos matugunan ang bagay na ito, kailangan kong bumalik sa Southern Ridge Yuan Mansion, sagot ni Donald. Sige, tugon ni King Quintes bago tumingin kay Marges na nakaupo sa upuan sa kanan niya. Second Master Marges, tungkol sa venue ng labanan, hahayaan kitang ayusin ito. Ipaalam sa akin mamayang hapon. Oo, Imperial Highness, King Quintes. Mabilis na tumugon si Marges. Natuwa siya. Noong una, pagkatapos niyang tumalikod sa pangkat ni King Quintes, hindi siya lubos na pinahahalagahan ni King Quintes. Nadismaya siya dahil nasayang ang kanyang talento. Gayunpaman, dahil sa paraan na naisip niya na matagumpay na natanggap ni Alvin ang hamon ni Donald, sa wakas ay iginalang siya ni King Quintes. Nakaramdam siya ng kasiyahan, at naisip niya na ito ay isang napakagandang simula. Para kay Efren na nakatayo sa gilid, ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Gayunpaman, nang makita niyang inilipat ni King Quintes ang kanyang atensyon sa kanya, mabilis na binago ni Efren ang kanyang ekspresyon sa isang magalang. Efren, ipakalat ang balita na si Master Lin ay nagpasya na makipaglaban kay Alvin bukas. Tungkol sa venue, ikalat ito pagkatapos na magpasya si Second Master Marges sa isang lugar. Gayunpaman, kapag ipinakalat mo ang balita, ipaalam sa mga tao na ang labanan ay magaganap sa labas ng palasyo, at lahat ay pinahihintulutang pumunta at manood. Sinabi ni King Quintes kay Efren. Oo, Fourth Imperial Highness. Si Efren ay inis sa loob. Ito ay isang gawain na maaaring gawin ng isang errand boy, ngunit hiniling sa kanya ni King Quintes na gawin ito. Bukod dito, binigyan niya si Marges ng isang mahalagang gawain. Alam ni Efren na ang kanyang posisyon sa puso ni King Quintes ay hindi na kasing taas ng Marges. Hindi ako maaaring magpatuloy sa ganito. Dapat akong mag-isip ng paraan para mapataas ang posisyon ko sa puso ni King Quintes. Damn it! Kung hindi dahil pinilit ako ni King Quintes na manampa sa pamamagitan ng kidlat na parusang panunumpa na hindi ko maipakalat ang balita tungkol sa Devil Seal Tablet, hindi ko na kailangang manatili dito at tiisin ang paggamot na ito. Sa sandaling ito, nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Efren. Nagsisi siyang sinabi kay King Quintes ang tungkol sa Devil Seal Tablet. Kung alam ko lang ang tungkol dito, naibigay ko na sana ang impormasyong ito sa Southern Ridge Yuan Mansion. Madali lang sana para sa kanila na sirain si Alvin.
Hindi na natin kailangang magtagal pa. At saka, ipinangako sa akin ni King Quintes na hahayaan akong patayin si Alvin gamit ang sarili kong mga kamay, ngunit sinira niya ang kanyang pangako dahil sa Devil Seal tablet. Natagpuan ni Efren ang huling bahagi ng kanyang iniisip ang pinaka-nakakainis. Ginamit ni Alvin ang Devil Seal tablet para patayin ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect at pinilit siyang tumakas. Higit pa rito, naging dahilan niya ang sekta na umiral lamang sa pangalan. Walang alinlangan na malaking kahihiyan iyon sa kanya. Sa kanyang opinyon, hindi ito mabibilang bilang paghihiganti kung hindi niya mapapatay si Alvin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Gayunpaman, ganap siyang nawalan ng kapangyarihang makipag-ayos. Dahil dito, nagsisi siyang sinabi kay King Quintes ang tungkol sa Devil Seal tablet. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay lumaki na sa ganitong lawak, alam ni Efren na ito ay walang silbi kahit na siya ay nakakaramdam ng panghihinayang. Walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. Nang ikalat ni Efren ang balita ng labanan, muling nagkagulo ang mga tao sa kabisera ng Windfall Nation. Ito ay gaganapin sa labas ng palasyo bukas. Lahat ay pinapayagang manood ng labanan. Haha. Good. Good. To think I was worried na gaganapin ito sa palasyo. Parang ang dami kong iniisip. Ang labanan sa pagitan ni Master Darfield at ng pinakamalakas na powerhouse ng Heaven Ranking ay dapat na lubhang kawili-wili. Sa kasamaang palad, ang venue ay iaanunsyo lamang ngayong hapon. Kung hindi, pupunta ako doon ngayon upang makakuha ng lugar para sa aking sarili. Noong nagkakagulo pa ang kabisera ng Windfall Nation, isa pang kapana-panabik na balita ang ipinakalat ng ari-arian ni King Quintes. Ang labanan sa pagitan nina Donald at Alvin ay magiging isang duel ng kamatayan. Hindi ito matatapos hanggat hindi namatay ang isa sa kanila. Nang kumalat ang balita sa kabisera ng Windfall Nation, tumahimik ang buong lugar. Duel ng kamatayan. Nagulat ang lahat sa dalawang salitang ito. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang powerhouse mula sa Southern Ridge Yuan Mansion ay gustong magkaroon ng death duel kasama si Alvin. 1628. Nangangahulugan ng a-death duel na hindi sila makakapagpahinga hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. My goodness! Anong klaseng awayan ang mayroon si Donald, ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven Ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion Lin Clan, kay Master Darfield? To think na gusto niya ng death duel kasama si Master Darfield. Dati, noong nag-issue siya ng challenge kay Master Darfield, hindi niya sinabing death duel ito. Ngayong sinabi niya, I think magbabago ang isip ni Master Darfield kung hindi siya confident, right? Nakakatawa na gusto niyang maging death duel ito. Nang mabawi ng mga tao sa kabisera ng Windfall Nation ang kanilang katinoan, lahat sila ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Maraming tao ang nagsimulang mag-alala kung tatanggapin pa rin ni Alvin ang hamon pagkatapos malaman na ang labanan bukas ay magiging death duel. Ang death duel ay isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ito ay hindi isang bagay na dapat baliwalain. Isa lamang ang nagkaroon ng buhay. Ito ay magiging katapusan kapag ang isa ay namatay. Hindi maglalabas ng death duel ang isa kung walang awayan. Di nagtagal, nagsimulang magbago muli ang talakayan sa kabisera ng Windfall Nation. Death duel. Siguro kung sasali pa rin si Master Darfield sa labanan bukas kasama si Donald kapag nalaman niya ito. Talagang hindi ako sasali kung ako si Master Darfield. Dahil ang taong iyon ay naglakas loob na maglabas ng death duel, halatang may tiwala siya, at nagtatanim siya ng masamang intensyon. Hindi ba ito tumatalon lang sa butas na hinukay ng taong iyon? Bagamat makapangyarihan si Master Darfield, natatakot ako na medyo kulang siya kumpara kay Donald. Kung tutuusin, si Donald ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven Ranking. Kilala pa nga siya bilang pinakamalakas na tao sa lahat ng powerhouse sa ibaba ng Saint Stage sa distrito ng Southern Ridge Yuan Mansion. Sa Southern Ridge Yuan Mansion, wala talagang katapat para sa kanya. Parami ng parami ang nakadama na si Alvin ay nanlamig at tatakbo pagkatapos malaman na gusto ng kanyang kalaban ang death duel. Death duel. Ang unang taong nalaman ang tungkol dito sa Sito Clan ay si Warwick.
Anong awayan ni Donald kay Master Darfield hanggang sa gusto niya ng death duel? Halatang gusto lang niyang patayin si Master Darfield. Medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Warwick. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi nang makita niya kung gaano kahanda si Alvin na umalis sa Sito Clan. Ngayong nalaman niyang ang labanan sa pagitan nina Donald at Alvin ay magiging death duel, nagsimula siyang mag-alala para sa kaligtasan ni Alvin. Hindi naman biro ang death duel. Kumikislap ang mga mata ni Warwick habang tinatahak niya ang malaking patio kung saan nakatira ang kanyang anak na si Hyder. Bagamat inihayag na ni Alvin ang kanyang pag-alis mula sa Sito Clan at iniwan ang posisyon ng pansamantalang tagapayo, wala siyang planong pisikal na umalis sa clan bago siya umalis sa Windfall Nation. Pumunta dito si Warwick para hanapin si Alvin. Nang makita niya siya, nagtanong siya ng hindi umiikot sa bush, Master Darfield, kilala mo ba si Donald mula sa Southern Ridge Yuan Mansion bago ito? Hindi, ayoko. Umiling si Alvin. Narinig ko lang ang tungkol sa kanya pagkatapos kong pumunta sa Windfall Nation. Alam kong siya ang pinakamalakas na tao sa Heaven Rankang, at isa siyang lineal na disipulo ng Lin Clan ng Southern Ridge Yuan Mansion. Bukod dito, malawak din siyang kinikilala bilang ang pinakamalakas na powerhouse sa ibaba ng Saint Stage ng mga tao ng Southern Ridge Yuan Mansion. Bakit mo tinatanong si leader? Naguguluhan si Alvin. Di kakaiba ito. Nang marinig ang mga salita ni Alvin at makita ang nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha, si Warwick ay nataranta. Pare, anong nangyayari? Tanong ni Hyder. Tumingin si Warwick kay Alvin habang sinabi niya, naglabas lang ng balita ang ari-arian ni King Quintes na ang labanan bukas sa pagitan ni Master Darfield at Donald ay magiging death duel. Duel ng kamatayan. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Hyder. Gustong patayin ni Donald si Master Darfield. Ang death duel ay isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang magsimula na silang dalawa sa labanan, walang sinuman sa kanila ang pinayagang huminto hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Death duel. Nang marinig ang mga salita ni Warwick, agad na nanliit ang mga mata ni Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Nagulat din siya sa balitang ito. Dahil hindi mo kilala si Donald, isa na lang ang posibilidad na natitira isang tao mula sa ari-arian ni King Quintes ang gustong pumatay sa iyo o si King Quintes mismo ang gustong pumatay sa iyo. Bilang clan leader ng Sito Clan, natural lang, mabilis ang isip ni Warwick. Mabilis niyang natuklasan ang puntong ito. Pero bakit gustong patayin ka ni King Quintes? Gayunpaman, ang Warwick ay natarante dito. Si Hyder ay may naguguluhan ding ekspresyon sa kanyang mukha. Nanatiling kalmado si Alvin na parang hindi siya naguguluhan sa bagay na ito. Natural, hindi mahirap para sa kanya na hulaan ang motibo ni King Quintes. Kailangang tutok ni King Quintes ang Devil Seal tablet na nasa kanya. Hindi siya nagligtas ng anumang pagsisikap at talagang inimbitahan ang pinakamalakas na tao sa Heaven Rankang mula sa Southern Ridge Yuan Mansion na patayin ako para lang sa Devil Seal tablet. Mukhang determinado talaga si King Quintes. Alam ko kung bakit. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Kasabay ng boses, si Harrison, ang Supreme Elder ng Sito Clan, ay nagpakita at naglakad papunta sa courtyard. Lolo Harrison, alam mo kung bakit gustong patayin ni King Quintes si Master Darfield. Agad na nagningning ang mga mata ni Hyder. Agad na inilipat ni Warwick at Alvin ang kanilang atensyon sa Harrison. Si Warwick ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, nakasimangot si Alvin. Natigilan siya. Huwag mong sabihin sa akin ang balita tungkol sa Devil Seal tablet na nasa akin ay nalik na kahit ang Supreme Elder ng Angkan ay alam ang tungkol dito. Gayunpaman, sa sandaling ibuka ni Harrison ang kanyang bibig, natuklasan ni Alvin na masyado siyang nag-iisip. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng isang bagay na nagkataon lamang sa mundong ito. Ayon kay Harrison, ang dahilan kung bakit siya gustong patayin ni King Quintes ay upang bayaran ang utang niya sa isang alipin na nagligtas sa kanyang buhay maraming taon na ang nakararaan. Ang lingkod na iyon ay matagal nang umalis sa ari-arian ni King Quintes at bumuo ng isang grupo ng bandido sa katimugang hangganan ng Windfall Nation.
Bilang pinuno, pinamunuan niya ang isang buhay ng paglilibang. Gayunpaman, kalahating taon lamang ang nakalipas, ang kanyang ikatlong kapatid ay pinatay ng isang misteryosong powerhouse. Dinala niya ang larawan ng misteryosong powerhouse mula sa libu-libong milya ang layo patungo sa kabisera ng Windfall Nation upang angkinan ang pangakong ibinigay sa kanya ni King Quintes maraming taon na ang nakararaan. Nangako si King Quintes sa kanya ng isang pabor hanggat nasa kanyang kapangyarihan na gawin iyon. Hiniling ng alipin kay King Quintes na patayin ang misteryosong powerhouse sa larawan, at ang lalaki sa larawan ay si Alvin. Siya iyon. Nang matapos na ikwento ni Harrison ang kanyang nalalaman, sa wakas ay naalala ni Alvin ang engkwentro noong una siyang dumating sa Windfall Nation. Noong panahong iyon, gusto siyang patayin ng ikatlong hepe ng mga bandido matapos niyang i-blackmail ang isang nayon. Gayunpaman, siya ay pinatay ni Alvin sa huli. Noong panahong iyon, hindi siya nag-abalang sirain ang ebidensya. Ang grupo ng lakas ng bandido ay katumbas ng lakas ng isang 8th rate na puwersa, hindi sila maglalagay ng anumang banta sa kanya kahit na salakayin siya ng buong lakas. Hindi ako makapaniwala na ang dakilang pinuno ng mga bandido ay may koneksyon sa ika-4 na prinsipe ng imperial na pamilya ng nasyon, sabi ni Alvin sa kanyang sarili, mukhang hindi ko dapat tingnan ang mga tao sa hinaharap. Nakikita ko. Nang marinig ang mga salita ni Harrison, sa wakas ay naunawaan na nina Warwick at Hyder. 1629. Sa katunayan, natural lang para kay Alvin na mag-isip ng ganoon. Kung tutuusin, ang grupo ng bandido ay may lakas lamang ng isang 8th rate force, hindi ito magiging banta sa kanya kahit na mayroong 100 grupo ng mga bandido na tulad nila. Gayunpaman, sa nangyari, nagkataon na nakilala ni Alvin ang isang grupo ng bandido na may koneksyon kay King Quintes. Dahil sa bagay na ito, hindi siya nakaimik. Gayunpaman, hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa. Natitiyak niyang hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya pinupuntirya ni King Quintes. Ito ay higit sa lahat dahil sa Devil Seal Tablet. Gusto mo ang Devil Seal Tablet ko? Kung gayon, kailangan nating tingnan kung ikaw o ang taong inimbitahan mo rito ay may ganoong kakayahan na kunin ito mula sa akin. Isang pahiwatig ng pang-aalipusta ang sumilay sa lalim ng mga mata ni Alvin. Natural, si Warwick, ang kanyang anak, at si Harrison ay hindi napansin ang bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. Master Darfield, parang gusto ka talagang patayin ni King Quintes. Bakit hindi ka umalis sa kabisera ng Windfall Nation sa ngayon? Sabi ni Hyder na may seryosong ekspresyon habang nakatingin kay Alvin. Si Alvin ang kanyang tagapagligtas ng buhay. Natural, hindi niya nais na may mangyari kay Alvin. Kahit natiwala si Alvin sa pakikipaglaban niya kay Donald bukas, hindi niya talaga akalain na matatalo ni Alvin si Donald. Si Donald ang pinakamalakas na tao sa Heaven ranking sa distrito ng Southern Ridge Yuan Mansion kung tutuusin. Ang Heaven ranking ay umiral ng hindi mabilang na taon sa Southern Ridge Yuan Mansion at lubos na pinahahalagahan. Tama, Master Darfield. Sumangayon si Warwick, halata naman na si King Quintes ay may masamang hangarin. Sa sandaling ito, mas mabuti kung tatanggihan mo ang hamon. 6 na buwan na ang nakalipas, nabalitaan kong isang hakbang na lang ang layo ni Donald mula sa pagpasok sa stage ng Saint. Bagamat maaaring wala pa siya sa Saint stage, tiyak na malapit na siyang makapasok dito. Master Darfield, umalis ka na, sigaw ni Harrison. Hindi na kailangang kumbansihin akong tatlo. Bagamat naantig si Alvin sa kanilang mga kilos, umiling pa rin siya at tinanggihan sila. Dahil gusto nila ang duel ng kamatayan, magkakaroon tayo ng duel ng kamatayan. Kung aalis ako sa labanang ito, walang alinlangang mag-iiwan ito ng hindi matatanggal na marka sa aking landas sa Marshall Dow. Malaki ang epekto nito sa aking kinabukasan tungkol sa Marshall Dow. Dahil dito, hindi ako aalis sa labanan. Dahil gusto niyang lumaban siya ng kamatayan. At kung gusto niya ng kamatayan, lalabanan ko si Duel. Sa sandaling ito, ang katawan ni Alvin ay naglabas ng malakas na hangarin sa labanan. Habang tumataas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban, tila kaya nitong sirain ang anumang kuta.
Nang makita ito, nagpalitan lamang ng tingin ang Warwick, Hyder, at Harrison. Ngumiti lang sila ng pilit. Bagamat ayaw nilang makita si Alvin na naghahanap ng kamatayan, ang determinasyong ipinakita niya ay nagparamdam sa kanila na parang mahihirapan silang magbago ng isip. Sa sandaling ito, maaari lamang silang umasa na lalabas si Alvin mula sa labanan ng hindi nasaktan. Patuloy na lumipas ang oras. Sa hapon, isa pang balita ang inilabas ng ari-arian ni King Quintes, na nagpapatunay sa venue at oras ng death duel sa pagitan nina Donald at Alvin. Bukas ng tanghali sa Northern Mang Mountain sa hilaga ng Kabisera. Northern Mang Mountain. Di nagtagal, natanggap ng lahat sa kabisera ng Windfall Nation ang balita. Maraming martial cultivators ang nagsimulang umalis sa kabisera upang pumunta sa Northern Mang Mountain. Bilis! Bilis! Tere na at kumuha tayo ng magandang pwesto. Hindi natin mapapalampas ang laban bukas ng hapon. Napagpasyahan kong matulog sa Northern Mang Mountain ngayong gabi. Kung hindi, natatakot ako na hindi ako makakahanap ng pwesto bukas. Ang mga tao na tila isang madilim na masa mula sa malayo ay pumunta sa Northern Mang Mountain. Ang Northern Mang Mountain ay nakatakdang mapuno ng mga tao ngayong gabi. Sa ari-arian ni King Quintes. Nahanap na siya. Ang mga mata ni Mubay, ang alipin na dating nasa ilalim ng utos ni King Quintes at ang pangunahing pinuno ng isang grupo ng bandido sa hangganan ng Windfall Nation, ay agad na nagliwanag sa sandaling ipaalam sa kanya na natagpuan na ni King Quintes ang misteryosong powerhouse na pumatay sa kanyang ikatlong kapatid. Alvin. Ang dating pansamantalang advisor ng Sito Clan ay magkakaroon ng death duel kay Master Donald. Agad na nanliit ang kanyang mga mata nang malaman ang pagkakakilanlan ng misteryosong powerhouse. Natural, hindi siya nanatiling nakakalimutan habang nanatili siya sa ari-arian ni King Quintes. Si Alvin ay isang batang powerhouse na ang katanyagan ay tumaas sa tuktok ng Windfall Nation ilang buwan na ang nakalipas. Ito ay dahil natalo niya si Lady Flare mula sa Driftblaze sect at pinalitan siya sa Heaven Rankang. Sumikat agad siya. Kamakailan, narinig din niya na si Donald, ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven Rankang, ay nagmula sa Southern Ridge-Yuan Mansion upang maglabas ng hamon kay Alvin. Nagplano na siyang sumali sa kasiyahan bukas. Gayunpaman, hindi niya akalain na makakatanggap siya ng ganitong balita ngayon. Ang nangyari, ang misteryosong powerhouse na pumatay sa kanyang ikatlong kapatid sa Southern Frontier ng Windfall Nation ay si Alvin. Buti na lang dumating ako para hanapin ang 4th Imperial Highness. Kung mag-isa lang ako, siguradong hindi ako makakapareha ni Alvin. Itinuring ni Mubay ang kanyang sarili na maswerte nang naisip niya ito. Bagamat inihayag na ni Alvin ang kanyang pag-alis mula sa Sito Clan at iniwan ang kanyang posisyon bilang pansamantalang tagapayo, ang kanyang lakas lamang ay higit pa sa sapat upang durugan si Mubay hanggang sa mamatay. Hindi siya katapat ni Alvin. At nagtataka ako kung bakit si Master Donald, ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven Rankang, ay manggagaling sa Southern Ridge-Yuan Mansion patungo sa Windfall Nation para lang hamanin si Alvin na nasa ika-23 na ranggo sa Heaven Rankang. Parang sinadya siya ng 4th Imperial Highness dito. Iniligtas ni Alvin ang buhay ng Great Young Master ng Sito Clan dati, hindi madali para sa 4th Imperial Highness na personal na gumawa ng hakbang, naisip ni Mubay sa kanyang sarili, dahil dito, malamang na inimbitahan ng 4th Imperial Highness si Master Donald para magkaroon siya ng magandang dahilan para patayin si Alvin. Narinig din niya ang balita tungkol sa labanan nina Alvin at Donald bilang isang duel ng kamatayan. Hindi ako makapaniwala na kahit na umalis na ako sa loob ng maraming taon, napakataas pa rin ang tingin ng 4th Imperial Highness sa akin. Para sa pabor na utang niya sa akin, nag-imbite pa siya ng powerhouse tulad ni Master Donald mula sa Southern Ridge-Yuan Mansion. Sigurado akong kailangan niyang mag-alok ng malaking gantimpala para lang maimbitahan siya. Naantig si Mubay. Natural, naramdaman lang niya ito dahil hindi niya alam ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit si King Quintes ay gumastos ng labis upang imbitahan si Donald, ang pinakamalakas na tao sa Heaven Rankang, ay para sa kapakanan ng Devil Seal Tablet. Walang pakialam si King Quintes sa kanyang bagay.
Gayunpaman, dahil maayos na ang lahat, at ang taong gustong patayin ni Mubay ay si Alvin, binalak ni King Quintes na gamitin ang pagkakataong ito para matupad din ang kanyang pangako. Bagamat hindi mapakali si King Quintes na ibalik ang pabor sa isang taong tulad ni Mubay, nagpadala pa rin siya ng isang tao upang ipaalam kay Mubay na magtungo sa Northern Mang Mountain upang panoorin ang pagpatay ni Donald kay Alvin upang ipakita sa kanyang mga nasasakupan na siya ay isang taong mapagpasalamat. Third brother, ang taong pumatay sa iyo ay mamamatay bukas. Wala akong silbi dahil hindi ko siya magawang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Gayunpaman, pareho rin ito dahil ang Fourth Imperial Highness ay maghihiganti para sa iyo, bulong ni Mubay sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Sa pangunahing palasyo ng ari-arian ni King Rong. Sino itong Alvin? Noong una, akala ko ay aalis na siya sa Sito Clan at susuko sa posisyon ng interim advisor dahil sa pressure mula sa Sito Clan. Gayunpaman, tinanggap niya ang hamon ni Donald. Hindi ba't nangangahulugan ito na hindi niya iniiwasan ang hamon ni Donald bago ito? Si Haring Rong, ang mukhang scholar na nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay sumimangot. Kahit na hindi pa niya nakilala ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, si Alvin, narinig na niya ito noon pa man. Gayunpaman, ngayon lang niya napagtanto kung gaano kahiwaga si Alvin. Isang matandang lalaki na nakatayo sa likod ni Haring Rong ang nagsabi, Second Imperial Highness, ang ari-arian ni King Quintes ay nagsabi na ang labanan bukas ay isang death duel. Inaalam pa kung si Alvin ay magpapakita bukas. Marahil, maaaring pinilit niya ang kanyang sarili na magpakita bago ito. Gayunpaman, dahil ito ay naging isang death duel, hindi namin alam kung siya ay magpapakita. May point ka. Kahit na siya ay may mataas na likas na talento at makapangyarihan, medyo mahina pa rin siya kumpara kay Donald. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi nag-effort si fourth brother na imbitahan si Donald mula sa Southern Ridge Yuan Mansion para lang harapin si Alvin. Umiling si Haring Rong. Pakiramdam niya ay labis na pinahahalagahan ni King Quintes si Alvin. Second Imperial Highness, bukod sa pagiging makapangyarihan at may mataas na likas na talento, si Alvin ay may koneksyon din sa Drift Blaze Sect. Ang sabi-sabi na si Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect ay may puso sa kanya. Marahil, si King Quintes ay nag-iingat kay Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect kaya naman hindi siya nagpatuloy na maging bukas. Dati, si Alvin ay miyembro pa rin ng Sito Clan. Tama ka. Tumango si Haring Rong. Kahit napipi si fourth brother, walang pagkukulang sa mga taong may kakayahan sa paligid niya. Hindi talaga ako makapaniwala na si Margus at ang kanyang mga tao mula sa Sito Clan ay tatalikod sa kanya. Para akong isang sampal sa mukha. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, dumilim ang kanyang mukha. Second Imperial Highness, sigurado akong nandoon si King Quintes sa Northern Mang Mountain bukas. Pupunta ka rin ba? Tanong ng matanda habang nakatingin kay Haring Rong. Siyempre, pupunta ako. Tumango si Haring Rong. Hindi mahalaga kung magpakita man o hindi si Alvin, sasali pa rin ako sa saya. Labis akong pinahiya ni fourth brother kamakailan. Kung hindi ako sumipot bukas, who knows kung gagawa siya ng chismis tungkol sa takot ko sa kanya kaya hindi ako sumipot sa Northern Mang Mountain. Talagang umaasa ako na magpakita si Alvin sa Northern Mang Mountain. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikilala ang batang talentong ito na ang katanyagan ay kumalat sa malayo at malawak na Windfall Nation, sabi ng matanda. Umaasa din ako na magpakita siya. Gayunpaman, kung gagawin niya, malamang na siya ay papatayin ni Donald. Mapalad na umalis na siya sa Sito Clan. Kung hindi, ang pangalan ng ari-arian ng ating Haring Rong ay maaapektuhan din kung siya ay mamatay, sabi ni King Rong. Sa Sito Clan. Si Arwin at ang iba ay naging hindi mapakali at lumapit kay Alvin nang malaman nilang magkakaroon siya ng death duel kasama si Donald, ang pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion. Matagal na silang nasa Windfall Nation. Natural, alam ng mga tao kung ano ang Heaven Ranking at kung ano ang ibig sabihin ng pinakamalakas na powerhouse sa Heaven Ranking.
Ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven ranking ay isang taong malawak na kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa ibaba ng stage ng Saint sa distrito ng Southern Ridge Yuan Mansion. 1630. Sa mga mata ni Arwin, si Alvin ay hindi na isang tagalabas. Dahil dito, diretso niyang sinabi, Junior brother, dahil inanunsyo mo na ang iyong pag-alis sa Sito Clan, hindi mo na kailangang magpakita sa labanan bukas. Bilang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven ranking, si Donald ay napakalakas at kinikilala ng Southern Ridge Yuan Mansion. Hindi lang iyon, dahil ito ay napuno ng kumpiyansa sa kanya, kahit na siya ay napuno ng tiwala sa sarili. Tungkol sa iyong lakas. Malalagay ka lang sa isang hindi magandang posisyon kung kasama mo ang death duel. Seryoso ang ekspresyon ni Arwin. Tama, Alvin. Bagamat mahalaga ang prestihiyo, wala itong halaga kung ikukumpara sa iyong buhay. At saka, mahahanap mo siya para sa isang labanan pagkatapos mong makalusot sa stage ng Saint at talunin siya para mahugasan ang kahihiyan. Kahit na may mga taong nagsabing natatakot ka kay Donald ngayon, sa hinaharap, malalaman nilang mas malakas ka kapag natalo mo siya kay Henry. Young Master, kahit na hindi ko alam kung gaano kalakas si Donald kumpara sa iyo, iniisip ko pa rin na hindi ka dapat magpakita bukas, sabi ni Jack. Maya-maya pa, tumunog na rin si Sima, Gold Tog, at ang Niger Twins. Ang mga salitang sinabi nila ay katulad ng mga sinabi ng iba kanina. Lahat sila ay nagsisikap na pigilan siya sa pagpapakita sa labanan bukas. Huwag kang mag-alala. Hindi ko tatanggapin ang hamon ni Donald kung wala akong tiwala. Hindi ako natatakot sa sino man sa ibaba ng Saint Stage. Ngumiti lang si Alvin. May confident na expression sa mukha niya. Nang makita ni Alvin ang ilan sa kanila ay mukhang nag-aalala pa rin, idinagdag niya, lahat kayo ay nakakita na ako ay lumaki sa yugtong ito. Huwag mong sabihin sa akin na iniisip ninyong lahat na ako ay isang taong walang kabuluhan na naghahanap ng kamatayan. Kung ako ay talagang ganong uri ng tao, mabubuhay pa ba ako ngayon? Umiling siya nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Nang marinig ni Arwin at ng iba pa ang kanyang mga salita, agad silang natahimik. Ngayong napag-isipan na nila ito ng mabuti, tila hindi talaga si Alvin ang uri ng pagpapahalaga sa sarili at naghahanap ng kamatayan. Maraming pagkakataon kung saan nagdududa sila kay Alvin, ngunit sa bawat pagkakataon, sorpresahin niya sila. Nang maisip nila ito, kasama ng kumpiyansa ni Alvin, agad silang nakaramdam ng kagaanan. Pagkatapos ay pupunta kami at panoorin kang talunin si Donald bukas. Napangiti si Renz. Tama. Gusto naming makita kung paano mo matatalo ang pinakamalakas na tao sa Heaven ranking, bulong ni Henry. Ngayong pinaalalahanan sila ni Alvin, ang kanilang mga kaisipan ay sumailalim sa 180 degrees na pagbabago sa loob lamang ng ilang segundo. Lahat sila ay napuno ng kumpiyansa kay Alvin. Sige. Tumango si Alvin at ngumiti. Bagamat wala na siyang sinabi, sapat na ang confident na ngiti sa kanyang mukha para ipaliwanag ang lahat. Hindi na siya inistorbo ni Arwin at ng iba pa at nagpaalam sa kanya bago sila bumalik sa kani-kanilang silid. Samantala, bumalik na rin si Alvin sa kanyang silid. Gayunpaman, hindi siya pumasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda upang linangin. Sa halip, naka-crossleg siya sa kama. Paano ako papasok sa ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword? Bulong ni Alvin sa sarili. Baka sa mga mata niya ang pagkalito. Bagamat kabisado na niya ang lahat ng nilalaman ng Sovereign Heart Sword, at matagal na siyang pumasok sa unang yugto, pakiramdam niya ay medyo malayo pa ang kanyang lalakbayin tungkol sa pagpasok sa ikalawang yugto. Alam niya ang pangkalahatang prinsipyo ng ikalawang yugto, ngunit napakahirap na pumasok dito. Matapos gumugol ng higit sa isang taon sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, marami siyang pinag-isipan tungkol dito. Sa huli, napagpasyahan niya na aabot lang siya sa ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword kapag nahanap na niya ang opening. Kapag nahanap na niya ang pagbubukas, maaari na siyang pumasok sa ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword. Habang iniisip ito ni Alvin, sumapit na ang gabi, ngunit hindi pa rin siya nakakagawa ng tamang conclusion.
Sa wakas ay kumilos si Alvin upang iunat ang kanyang mga paa nang sumapit ang madaling araw. Napangiti siya ng pilit nang natauhan siya. Hindi pa rin ako makahanap ng paraan. Mukhang kakailanganin ko ng swerte para mahanap ang opening. Sana talaga dumating ang pagkakataon para tumaas muli ang lakas ko. Sa totoo lang, lubos na nasiyahan si Alvin sa pag-unlad na nagawa niya sa nakalipas na 3 buwan o higit pa. Ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven ranking. Hindi ako natatakot sa iyo bago pa man ako pumasok sa closed-door cultivation, pabayaan na ngayon. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, tutuperin ko ang hiling mo. Hindi mo na kailangan pang bumalik sa Southern Ridge Yuan Mansion. Nang maisip ni Alvin ang duel ng kamatayan sa hapon, malamig na kumikislap ang kanyang mga mata habang pinaikit niya ito. Mukhang lineal disciple si Donald ng 6th Rate Clan sa Southern Ridge Yuan Mansion. Nagtataka ako kung paano haharapin ni King Quintes ang galit ng 6th Rate Clan kapag namatay si Donald sa Windfall Nation. Mukhang mas mababa ang 6th rate na clan sa Imperial Family ng Windfall Nation, pero talagang nasa lupa sila. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Alvin. Dahil gusto siyang patayin ni King Quintes, hahayaan niya itong matikman ang sarili niyang gamot. Maagang umaga, lumabas si Alvin ng silid sa tamang oras upang makita si Hyder na kumakain ng almusal sa malaking patio. Master Darfield, gumising ka ng maaga. Hindi ka nagtanim. Nang makita ni Hyder si Alvin, medyo nagulat siya. Naisip niyang mananatili si Master Darfield sa silid upang magtanim hanggang sa oras na para umalis para sa duel ng kamatayan. Gayunpaman, dahil sa hitsura ni Alvin, napagtanto niya kung gaano siya mali. Nakaharap kay Donald, ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion, ang Master Darfield na ito ay sobrang kalmado. Ipinadama nito sa kanya na talagang tiwala si Alvin na talunin si Donald mula sa Southern Ridge Yuan Mansion. Gayunpaman, inalis niya ang kanyang mga iniisip sa sandaling lumitaw ang mga ito. Si Donald ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion. Siya ay orihinal na hindi isang simpleng tao. Dahil nang ahas siyang maglabas ng death duel, nangangahulugan ito na nakaramdam siya ng kumpiyansa. Kung hindi niya hahanapin ang kamatayan sa kanyang sarili. Nang makita ni Hyder si Alvin na nakaupo, inutusan niya ang kanyang katulong na maghanda ng isa pang set ng almusal. Nang makita niya kung paano kumakain ng almusal si Alvin nang may buong gana at kalmadong ekspresyon, hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Master Darfield, magkakaroon ka ng death duel kay Donald mamayang hapon. Hindi ka ba talaga nag-aalala? Ano ang dapat ipag-alala? Tanong ni Alvin bilang ganti. Ang mga salita ni Alvin ay natigilan kay Hyder, na hindi siya nakaimik. Ang kumpiyansa ni Alvin ay naging dahilan upang hindi niya maipagpatuloy ang talakayan. Natural, hinihiling niya na si Alvin ay makaligtas sa death duel at lumabas bilang panalo. Gayunpaman, nang isipin niya ang tungkol kay Donald, ang kanyang hiling ay tila napakalayo. Sa kanyang opinyon, kumpiyansa si Alvin dahil hindi pa niya napagtanto kung gaano kaitikot si Donald. Okay lang. Sa karamihan, hihilingin ko kay Lolo Harrison na kumilos kapag si Master Darfield ay nasa panganib. Handa akong pagalitan hanggat ligtas si Master Darfield, naisip ni Hyder sa sarili. Mayroon siyang ligaw at nakakabaliw na plano. Sa sandaling papatayin na ni Donald si Alvin, hihilingin niya kay Harrison na iligtas si Alvin. Natural na madungisan ang pangalan niya kung ginawa niya iyon. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya. Sasabihin niya na ginawa niya ito sa kanyang sarili, at wala itong kinalaman sa Sito clan. Gayunpaman, tila ganap na nakalimutan ni Hyder kung mayroon siyang Harrison upang tulungan siya, si King Quintes, natural, ay may mga powerhouse ng Saint Stage sa kanyang tabi na handa rin para sa isang bagay na tulad nito. Gaya nga ng kasabihan, ang pag-aalala ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Ito ay masasabi tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Hyder. Tahimik na lumipas ang oras, at hindi nagtagal, sumapit na rin ang tanghali. Sa pangunguna ng Warwick, ang mga tao mula sa Sito clan ay iniwan ang kanilang ari-arian at ang kabisera sa isang marangal na paraan.
Umalis sila sa hilagang tarangkahan at nagtungo sa hilaga. Matapos umalis sa kabisera, lahat sila ay bumangon sa himpapawid at lumipad. Si Arwin at ang iba ay kabilang din sa mga tao mula sa Sito clan. Sa kasalukuyan, si Arwin ay ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan. Siya ay kinilala ng lahat sa angkan dahil siya ay isang 3-star Saint Inscription Master. Dahil sa kadahilanang ito, kahit na si Alvin ay wala ng anumang koneksyon sa angkan, si Sima at ang iba pa ay namuhay pa rin ng medyo komportableng buhay dahil sa presensya ni Arwin. Sa totoo lang, kahit na wala ang pagkakakilanlan ni Arwin bilang 3-star Saint Inscription Master, maaari rin silang mamuhay ng walang pakialam sa Sito clan dahil si Wilbur ang ama ni Lady Flare mula sa Drift Blaze sect. Imposibleng hindi ito naisip ng Sito clan. Nasaan si Alvin? Tumingin si Henry sa kanan at kaliwa, ngunit hindi niya nakita si Alvin. Hindi ko siya nakita simula kaninang umaga. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Tumingin din si Ren sa kanan at kaliwa bago siya umiling. Pagkatapos kong mag-breakfast ni Alvin, umalis muna siya mag-isa. Ayon sa kanya, hindi na siya ang interim advisor ng Sito clan kaya mas mabuting mag-isa siyang pumunta sa Northern Mang Mountain. Lumapit si Hyder sa kanila sa sandaling ito at ngumiti ng pilit. Kung ganoon ang kaso, tiyak na nakarating na siya sa Northern Mang Mountain. Sa wakas ay naunawaan ni Henry at Renz ang nangyayari. Ang Northern Mang Mountain ay matatagpuan 10,000 milya ang layo sa hilaga ng kabisera ng Windfall Nation. Para sa isang normal na tao, ang 10,000 milya ay isang mahabang paglalakbay. Gayunpaman, sa mga tao sa Sito clan, kabilang si Henry at ang iba pa na ang cultivation base ay ang pinakamahina, 10,000 milya ay hindi ganoon kalayo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Northern Mang Mountain kahit na kailangan nilang isaalang-alang ang bilis ni Henry at ng iba pa. Napakaraming tao. Pagdating nila sa Northern Mang Mountain at nakita nila ang madilim na dami ng tao sa langit, lahat sila ay natigilan. Ang kalangitan sa itaas ng Northern Mang Mountain ay napuno ng mga tao. Mula sa malayo, tila natipon ang mga itim na ulap sa tuktok ng Northern Mang Mountain. Parang pinipilit ito. Ang mga tao mula sa kabisera ay pumunta sa bundok kahapon upang makakuha ng isang magandang lugar upang mapanood ang palabas, paliwanag ni Hyder. Bukod sa mga tao mula sa kabisera, kahit na ang mga tao mula sa paligid ng kabisera ay sumugod dito sa sandaling matanggap nila ang balita. Gayunpaman, ngayon na sila ay nagsisiksikan sa tuktok ng Northern Mang Mountain, saan maglalaban sina Master Darfield at Donald. Huwag mong sabihin sa akin na hindi nila ito iniisip. Nang tingnan ni Hyder ang pulutong ng mga tao sa kalangitan sa itaas ng Northern Mang Mountain, umiling siya. 1631. Ang kalangitan sa itaas ng Northern Mang Mountain ay siksikan sa mga tao. Umugaw ito ng maingay. Natural lang na maingay kapag napakaraming tao ang nagkukumpulan sa isang lugar. Kitang-kita ang sigasig ng mga tao mula at labas ng kabisera. Ito ang pangalawang Imperial Highness, King Rong. May biglang sumigaw. Natahimik ang buong lugar habang sinusundan ng mga mata ng lahat ang tingin sa taong sumigaw. Sa di kalayuan, isang grupo ng mga tao ang dumating sa isang kahangahangang paraan. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa isang gintong ibon. May hawak siyang feather fan at isang silk kerchief sa kanyang mga kamay. Siya ay tumingin maamo at eleganteng, ang eksaktong larawan ng isang nasa katanghaliang gulang na iskolar. Maraming tao ang nakakaalam kung sino siya. Siya ang ikalawang prinsipe ng Imperial Family ng Windfall Nation, si King Rong. Bukod dito, inakala ng karamihan sa mga tao sa Windfall Nation na siya ang pinakamalamang na magmamana ng trono sa Windfall Nation. Natural, walang itinalaga sa bato dahil mayroon siyang malakas na katunggali na medyo mababa lang sa kanya sa ngayon. Ang kanyang katunggali ay walang iba kundi ang 4th Imperial Highness, King Quintes. Tatlong lalaki na may walang pakialam na ekspresyon sa kanilang mga mukha ang sumunod na malapit sa likod ni Haring Rong. Nakasuot sila ng mahabang itim, puti, at kulay abong damit. Naghalo sila sa kanilang paligid na parabang sila ay kaisa ng langit, naglalabas ng matinding pressure na maaaring maramdaman ng mga taong naruroon sa eksena.
Sa isang sulyap lang, masasabi ng lahat na ang tatlong matandang lalaki sa likod ni King Rong ay mga powerhouse ng Saint Stage. May 7 pang tao sa likod ng tatlong matandang lalaki. Lahat silang 7 ay nakasuot ng uniforme ng kahangahangang silver armors. Sila ang 7 tagapag-alaga na dinala ni Haring Rong. Bagamat sila ay isang grupo ng mga kabataan at nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, hindi dapat magpaloko sa kanilang hitsura. Bawat isa sa kanila ay nasa nalalapit na stage ng santo. Kahit na hindi sila kasing lakas ng mga nasa heaven ranking, medyo mababa lang sila sa kanila. Napakaraming tao. Nagulat si Haring Rong sa masiglang eksena. Hindi niya inaasahan na ang labanan sa pagitan nina Alvin at Donald ay makakaakit ng labis na atensyon. Kahapon lang inanunsyo ang lugar, oras, at petsa kaya hindi masyadong kumalat ang balita. Gayunpaman, tila narito ang lahat. Second Imperial Highness, King Rong. Ang mga pinuno ng mga puwersang sumuporta kay Haring Rong, kabilang ang Sito clan, ay nagkusa at nagtungo kay Haring Rong sa sandaling siya ay lumitaw upang batiin siya. Si Arwin at ang iba ay nakatayo sa malayo. Hindi nila sinunod ang Warwick at ang iba pa para batiin si Haring Rong. Siya si King Rong. Siya ang nag-pressure sa Sito clan na talikuran si Alvin. Tanong ni Henry na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin kay King Rong. Humph! Ang lakas ng loob niyang tingnan si Alvin. Malapit na niyang malaman kung gaano katanga ang kanyang kayabangan. Nagmura si Ren sa mahinang boses. Tumango lang si Haring Rong sa iba pang mga taong dumating para batiin siya. Gayunpaman, pinuri niya ang Warwick. Warwick, magaling. Salamat, Second Imperial Highness. Natural na alam ni Warwick kung ano ang pinupuri sa kanya ni Haring Rong. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang pilitin ang ngiti sa kanyang mga labi kahit na nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Sa sandaling ito, talagang umaasa siyang hindi magpapakita si Master Darfield. Samantala, si Hyder na nakatayo sa likod ng Warwick ay may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay puno ng kawalang kasiyahan kay Haring Rong, ngunit hindi siya naglakas loob na ipahayag ito dahil natatakot siyang maapektuhan nito ang kanyang angkan. Nandito na si King Quintes. Isang mahinang sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin, na muling nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang mga tao mula sa ari-arian ni King Quintes ay lumitaw sa malayo. Ang grupo ng mga tao na pinamumunuan ni King Quintes ay dumating din sa isang kahangahangang paraan. Nangunguna si King Quintes habang sinusundan siya ng 2 matandang lalaki. Sa likod ng 2 matandang lalaki ay isa pang matandang lalaki at 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung ikukumpara kay King Rong, kapansin-pansing mas maliit ang entourage ni King Quintes. Malamang mas kaunti ang mga dinala niya para mas maging mabait siya sa mga tao. Sa kabaligtaran, ang mga tagapag-alaga na nakabaluti na pilak na nakatayo sa likod ni Haring Rong ay naglabas ng panlalamig. Ito ay magiging sanhi ng karamihan sa mga tao na hindi mapalagay. Pagdating ni King Quintes, tumingin siya kay Haring Rong bago siya ngumiti at nginitian, "Ikalawang kapatid, hindi ka ba naparito para panoorin ang duel ng kamatayan? Hindi ka papasok sa labanan, bakit mo dinala ang iyong 3 matatanda at tagapag-alaga? Hindi ba't sobra na?" Matapos makinig sa mga salita ni King Quintes, maraming tao sa paligid ang tumingin sa kanya ng mapanukso. Naramdaman nilang lahat si Haring Rong ay umaasal ng bongga. Mas malala pa ngayon dahil kinukumpara siya kay King Quintes. Kung ikukumpara kay King Quintes, ang entourage ni King Rong ay talagang medyo sobra-sobra. Pagkatapos magsalita ni King Quintes, saglit na kumislap ang mga mata ni King Rong. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon habang bahagyang ngumiti. "Pang-4 na kapatid, bukod sa 2 matanda, hindi ba't nagsama ka rin ng ilang dagdag na lalaki para magsagawa rin ng mga gawain? Parang pareho tayong magkakapatid. Magsagawa ng mga gawain." Sa sandaling matapos magsalita si Haring Rong, ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang 2 matandang lalaki sa likod ni King Quintes ay agad na nagbago ng kanilang mga ekspresyon dahil ang mga salita ni Haring Rong ay isang kahihiyan sa kanila. Kahit na ano, sila pa rin ang mga powerhouse ng Saint Stage.
Ngumiti lang ng mapait ang natitirang matanda. Hindi naman daw siya na-offend. Maraming taon na ang nakararaan, isa nga siyang errand boy sa ari-arian ni King Quintes. Mula sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang isa sa kanila ay may mukha na pamilyar sa mga taong naruroon sa eksena. Hindi ba siya ang dating pangalawang master ng Sito Clan, Marges? Di nagtagal, maraming tao ang nagsimulang makilala ang Marges. Humph! Talagang pinagtaksilan ni Marges ang kanyang angkan kahit na sila ang nag-alaga sa kanya. Napakainggit. Ang isang tulad niya ay isang kahihiyan lamang sa Sito Clan. Maraming mga taong matuwid ang nagsimulang pag-alitan si Marges. Natural, ang mga salitang iyon ay nagpagalit kay Marges. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magsalita sa harap ni Haring Rong. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga nanlilibak sa kanya. Gayunpaman, nagulat siya nang matuklasan niyang maraming tao ang nanunuya sa kanya. Kaya ba niyang patayin silang lahat? Kahit na kaya niya, hindi ito papayagan ni King Quintes. Pagkatapos ng lahat, siya ay kabilang sa King Quintes's estate ngayon. Ang bawat galaw niya ay kumakatawan sa ari-arian ni King Quintes. Kung hayagang papatayin niya ang mga taong ito, tiyak na makakaapekto ito sa reputasyon ng ari-arian ni King Quintes. Ang reputasyon ang pinakamahalaga kay King Quintes ngayon. Siya ay isang taong nag-aagawan para sa trono. Natural, hindi siya papayag na sirain ng iba ang reputasyon ng ari-arian ni King Quintes. May tumitig sa medyo may edad na lalaki sa tabi ni Marges at nagsabi, mukhang pamilyar ang taong iyon sa tabi ni Marges. Maya-maya, may sumigaw sa malalim na boses, naaalala ko na ngayon. Siya si Efren. Efren. Sino si Efren? Maraming tao ang nataranta. Malinaw na ito ang unang pagkakataon na narinig nila si Efren. 1632. Efren's the sect leader of Dark Nether sect. Hindi pa nagtagal, narinig ko na ang Dark Nether sect ay Nullipol. Ito ay umiiral lamang sa pangalan ngayon dahil patay na ang Supreme Elder ng sekta, at ang sect leader ay nawala. Hindi ko inaasahan na siya ay nasa ari-arian ni King Quintes. Maraming tao ang nagulat dito. Para lang siyang aso na tumakas habang ang buntot sa pagitan ng mga hita. Ang ilang mga tao na natalo mula sa Dark Nether sect ay nagsimulang magmura sa mahinang boses. Maliwanag, ang reputasyon ni Efren ay hindi ang pinakamahusay. Nagdilim ang ekspresyon ni Efren nang marinig niya ang mga salitang iyon. Samantala, halos hindi maitago ng matandang katabi ang excitement sa kanyang mga mata. Siya ay pumunta dito ngayon upang saksihan ang pagkamatay ng kanyang kaaway na pumatay sa kanyang ikatlong kapatid. Ito lang ang inaalala niya. Kapag namatay ang taong iyon na pumatay sa kanyang ikatlong kapatid, masayang makakabalik siya sa southern frontier ng Windfall Nation kung saan matatagpuan ang kanyang pugad, at ipagpapatuloy niya ang kanyang buhay bilang isang lokal na tyrant. Hindi inaasahan ni King Quintes na magagawa ni Haring Rong ang kanyang mga salita ng ganoon kadali. Alam niyang hindi siya kasing husay ni Haring Rong, at sapat na ang kanyang katalinuhan upang huminto sa pagsasalita. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hahayaan siya ni Haring Rong kahit na tumigil siya sa pagsasalita. Pang-apat na kapatid, nabalitaan ko na ang isa sa mga pangunahing tauhan ngayon ay isang panauhin sa ari-arian ni King Quintes. Bakit wala pa siya? Hindi kanya piyansahan, di ba? Nakangiting tanong ni Haring Rong. Nang marinig ni King Quintes ang mga salita ni Haring Rong, si King Quintes ay nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na si Haring Rong ay humukay ng isang butas at tumalon sa butas sa kanyang sariling kagustuhan. Agad siyang sumagot, ikalawang kapatid, alam mo ba kung sino ang aking bisita? Sa tingin mo ba ay hindi siya magpapakita? Maliban kung sa tingin mo ay hindi siya sapat na matapang upang labanan si Alvin. Bahagyang nabahala si Haring Rong nang marinig niya ito. Kinukutya lang niya si King Quintes, ngunit ganap na binaluktot ni King Quintes ang kanyang mga salita at ginawang parang kinukutya niya ang lineal na disipulo ng Lin clan mula sa Southern Ridge Yuan Mansion. Humph! King Rong? Di ba? Kung tutuusin sa iyong mga salita, sa tingin mo ay mas mababa ako kay Alvin. May ngumisi.
Maya-maya pa, isang puting figure ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ito ay isang binata na nakaputing damit na may bakas ng pagsuwi sa pagitan ng kanyang mga kilay. Matawaman siyang nakatitig kay King Rong. Tila hindi siya nababahala sa katayuan ni King Rong bilang ikalawang prinsipe ng Imperial Family ng Windfall Nation. Nagdilim ang mukha ni Haring Rong nang sabay-sabay na sumigaw ang tatlong matandang nasa likuran niya, napakabastos. Ang mga aura mula sa tatlong powerhouse ng Saint Stage ay tumangay at binalot ang binata na nakaputi. Nahaharap sa tatlong aura mula sa mga powerhouse ng Saint Stage, ang binata na nakasuot ng puti ay nanatiling hindi naabala at hindi naapektuhan. Agad na kumunat ang noo ng tatlong matandang lalaki nang matuklasan nila ang cultivation base ng nakaputing binata na hindi kayang pigilan ng kanilang mga aura lamang. Naturally, hindi ito nangangahulugan na siya ay isang powerhouse ng Saint Stage. Napakasigurado nila tungkol dito. Gayunpaman, kahit na ang binata na nakaputing damit ay hindi pa isang powerhouse ng Saint Stage, hindi ito nangangahulugan na hindi na siya makakalabas sa Saint Stage bukas. Alam nila ito dahil naramdaman nila na ang binata na nakasuot ng puti ay malapit nang makapasok sa stage ng santo. Dahil naranasan na ito ng tatlong matandang lalaki noon, hindi mahirap para sa kanila na maramdaman ang nalalapit na tagumpay. Siya ang unang narank sa Heaven Ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion, Donald. Talagang mayabang si Donald. How dare he behave so rudeful in front of the Second Imperial Highness, King Rong. Humph! Siya ay mayabang dahil mayroon siyang kakayahan na kumilos ng ganoon. Sa pagkakaalam ko, ang angkan ni Donald ay isang ika-6 na antas ng puwersa sa Southern Ridge Yuan Mansion. Hindi sila mababa sa Imperial Family ng Windfall Nation. Bilang isang lineal na disipulo ng gayong angkan, bakit siya matatakot sa Second Imperial Highness, King Rong? Sa cultivation base at katanyagan ni Donald, dapat ay mayroon siyang mataas na posisyon sa kanyang angkan. Marahil, si Haring Rong ay hindi man lang manggahas na saktan siya. Bagamat ang mga tao ay nagsasalita sa tahimik na tono, ang kanilang mga salita ay malinaw pa rin na narinig ni Haring Rong. Agad na kumikinang sa mga mata ni Haring Rong ang layunin ng pagpatay habang nakatingin kay Donald. Gusto niya talaga siyang patayin. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng mga tao, talagang hindi siya nang ahas na saktan si Donald. Nang hindi sinasadyang dama po ang mga mata ni King Rong kay King Quintes, natuklasan niyang nakatingin sa kanya at kay Donald si King Quintes na parang nanunood ng palabas. Nagdilim agad ang mukha niya. Sa harap ng lahat ng mga taong ito, si King Rong, natural, ay hindi susuko kay Donald. Sa halip bilang daan palabas, lumingon siya kay King Quintes at mahinang sinabi, "Ika-4 na kapatid, hindi ko sinabi na si Donald ay hindi sapat na matapang upang labanan si Alvin. Mangyaring huwag baluktutin ang aking mga salita sa harap ng napakaraming tao." Gayunpaman, hindi payag si King Quintes na pakawalan siya. Patuloy niyang sinabi, "Ikalawang kapatid, kung gayon ano ang ibig sabihin ng iyong mga salita? Ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mong maaaring piyansahan ako ng panauhin mula sa aking ari-arian?" Humph! Ngumuso si Haring Rong. Inalis niya ang tingin kay King Quintes, piniling hindi siya pansinin. Bilang lineal na disipulo ng Lin Clan at ang pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking, tiyak na hindi tanga si Donald. Masasabi niyang ginagamit siya ni King Quintes. Sa makatuwid, hindi niya itinuloy ang bagay na ito at kumilos alinsunod sa nais ni King Quintes nang makita niyang si Haring Rong ay nakahanap ng kanyang sarili. So, biglang gumalaw si Donald. Lumayo siya sa karamihan at sa isang kisap mata lang ay nagpakita siya sa malayo. Nilaybot ng kanyang mga mata ang mga tao habang malamig na nagtanong, "Nandito ba si Alvin?" Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa Northern Mang Mountain. "Nandito ba si Alvin? Nandito ba si Alvin?" Gayunpaman, walang sumagot sa kanyang tanong. Samantala, ang mga taong naruroon sa eksena ay tumangala at nakita ang araw na sumisikat sa kalangitan. Tanghali na noon. Tumingin sila sa paligid, sinusubukang hanapin si Alvin. Si Master Darfield ay talagang hindi nang ahas na pumunta. Oo naman, parang na-imagine ko lang. Nako, sinuswerte lang ako ngayon.
Hindi ko akalain na lalabas si Alvin. Death duel nga pala. Hindi nakakagulat na natatakot siya sa pinakamalakas na tao sa heaven ranking. Sayang. Nasayang ang oras ko dito. Maraming tao ang napabuntong hininga sa pagkabigo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangungutya kay Alvin. Sa kanilang opinyon, si Donald ang pinakamalakas na tao sa heaven ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion kung tutuusin. Si Alvin ay hindi gaanong kilala gaya niya. Kung sila ang nasa posisyon ni Alvin, tatanggihan sana nila ang death duel na inisyo ni Donald. Dahil nangahas si Donald na maglabas ng death duel, halatang tiwala siya sa kanyang lakas. Kung talagang dumating si Alvin, hindi ba ibig sabihin na siya ay tanga? Sa likod ni King Quintes, ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Margus at Efren ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit wala pa si Alvin? Hindi kaya siya naglakas loob na magpakita. Hindi niya magagawang ipaghiganti ang kanyang pangatlong kapatid kung hindi sumipot si Alvin. Hindi naman siya magpapatalo, di ba? Maging si King Quintes ay hindi napigil ang sumimangot. Mawawalan siya ng pagkakataong makuha ang Devil Seal tablet kung talagang hindi sumipot si Alvin. Hindi dahil sa hindi sumagi sa kanyang isip na paalisan ang kanyang mga tauhan at agawin ang Devil Seal tablet mula kay Alvin. Natuklasan lang niyang nananatili pa rin si Alvin sa Sito clan kahit na inihayag na niya ang kanyang pag-alis sa clan. Walang pagkakataon para sa kanyang mga tauhan na gumawa ng anumang hakbang. Sana hindi na sumipot si Master Darfield. Hindi tulad ni King Quintes, umaasa si Warwick, ang pinuno ng angkan ng Sito clan, na hindi lalabas si Alvin. Sa kabilang banda, nakatayo sa gilid si Hyder na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Alam niyang magpapakita si Master Darfield dahil binigay na niya ang kanyang salita. Sa bagay na iyon, nagtiwala siya kay Master Darfield ng walang kondisyon. Bagamat karamihan sa mga taong naruroon sa eksena ay halos tiyak na hindi lalabas si Alvin, wala ni isa sa kanila ang nagmamadaling umalis. Tutal, pasado 12:00 pa lang ng tanghali. Sino ang nakakaalam kung isang himala ang mangyayari kung maghintay sila ng ilang sandali? Kung dumating si Alvin pagkatapos nilang umalis, hindi ba nila mapapalampas ang palabas? Biglang isang mahinahong boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo, ang pinakamalakas na tao sa heaven ranking. Si Donald mula sa Lin clan, di ba? Bagamat hindi pa siya nakarating ay naririnig na ang kanyang boses. Matapos marinig ang boses, mapait na ngumiti si Warwick. Master Darfield. Siya ay dumating pagkatapos ng lahat. Hindi man lang nagulat si Hyder na nakatayo sa gilid. Tiyak niyang lalabas si Alvin. Samantala, kumikinang ng maliwanag ang mga mata ni Arwin at ng iba pa. Pagkatapos nilang pakinggan ang talumpati ni Alvin kahapon, silang lahat ay napuno ng kumpiyansa kay Alvin. Inaasahan nila si Alvin na patayin si Donald at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Ito ang dating pansamantalang tagapayo ng Sito clan, Master Darfield. Nagpalitan ng tingin ang mga tao sa isa't isa. Iyon ang dapat. Agad na lumipat ang mata ng lahat sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Mabilis na lumitaw ang isang figure. Pagkatapos niyang unti-unting makalapit, makikita na ito ay isang binata na nakasuot ng purple na robe. Ang binata ay gwapo, at siya ay may kakaibang tindig. Mayroon siyang mapupungay na kilay at matingkad na mga mata. Sa sandaling lumitaw siya, nakuha niya ang atensyon ng maraming babaeng martial at Dao cultivators na naruroon. Ang nag-aapoy na mga titig na iyon ay sinanay kay Alvin na parang gusto nilang pag-aari siya. Di nagtagal pagkatapos noon, isang taong nakakilala kay Alvin ay nagsabi sa mahinang boses, si Master Darfield. Ang taong iyon ay isa sa mga gwardya mula sa Sito clan. Bagamat hindi sapat ang kanyang ranggo para samahan niya ang clan leader dito ngayon, kusa siyang dumating dahil wala siyang duty. Siya si Master Darfield. Maraming tao ang nagsimulang tumitig kay Alvin pagkatapos nilang makuha ang kumpirmasyon na siya iyon. Napakabata. Siyempre. Nabalitaan ko na wala pang 40 taong gulang si Master Darfield. Wala pa siyang 40, pero taglay na niya ang lakas para makapasok sa top 10 nanogram 7 ranking.
Sok-sok, sa tingin ko wala pang katulad niya sa kasaysayan ng Windfall Nation. Hindi. May ganyan sa Windfall Nation. Nakalimutan mo na ba si Lady Flare mula sa Driftblaze sect? Bagamat natalo si Lady Flare ni Master Darfield, ang kanyang lakas ay malawak na kinikilala ng maraming powerhouse ng Saint Stage. Sinabi ng mga powerhouse na iyon ng Saint Stage na may lakas si Lady Flare na makapasok sa nangungunang 10 ng Heaven Ranking. Isang grupo ng mga tao ang nag-usap sa kanilang mga sarili habang nakatingin sila kay Alvin na may bakas ng sigasig sa kanilang mga mata. Saglit, nakalimutan ng lahat ang tungkol sa pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking, si Donald. Ito ay natural lamang dahil si Donald ay hindi mula sa Windfall Nation gaano man siya sikat. Sa mga tao mula sa Windfall Nation na naroroon, hindi maikukumpara si Donald kay Alvin na sumikat sa sarili nilang Windfall Nation. 1633. Bagamat mas malakas ang apela ni Alvin kaysa kay Donald sa mga mata ng mga tao, hindi ito nangangahulugan na optimistiko sila sa mga tsansa ni Alvin na manalo ngayon. Sila ay mula sa Windfall Nation, at si Alvin lang ang kanilang pinapaboren dahil sumikat siya rito. Kung pumunta si Alvin sa Southern Ridge Yuan Mansion para labanan si Donald, at ang mga manunood ay mula sa Southern Ridge Yuan Mansion, iba sana ang eksena. Bagamat alam ito ni Donald, hindi pa rin niya matanggap na siya ay na-one-up ng ibang tao, hindi alintana kung ang kabilang partido ay isang lokal. Siya ang pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking at ang pride ng Lin Clan sa Southern Ridge Yuan Mansion kung tutuusin. Kaya naman, hindi siya magalang nang tumingin siya kay Alvin at sinabing, "Humph. Ikaw si Alvin. Nagpapalabas at late na dumating, sana talaga hindi mo ako bibiguin ngayon." "Talagang hindi kita bibiguin," mahinahong tugon ni Alvin kay Donald na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam na para bang siya ay mananatiling hindi nababahala kahit na gumuho ang Mount Tai sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa ari-arian ni King Quintes ay nakatuon din kay Alvin. Alvin. Nakita lang ni King Quintes ang larawan ni Alvin. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makilala ng personal si Alvin. Kahit na nag-aatubili siya, kailangan niyang aminin na ang gwapong binata na may pambihirang tindig ay isang natatanging tao. Ang dalawang matandang lalaki na nakatayo sa likod ni King Quintes ay tumitig kay Alvin na may nagbabagang tingin. Alam nilang taglay niya ang Devil Seal Tablet. Sa ari-arian ni King Quintes, bukod kina Efren at King Quintes, ang dalawang matandang ito lang ang nakakaalam na si Alvin ang nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Duan. Ling. Tian. Naging seryoso ang ekspresyon ni Efren nang makita niya ang binata na nakasuot ng purple na minsan niyang nakilala. Sa kanilang huling pagtatagpo, ang kataas-taasang elder ng Dark Nether sect ay pinatay niya, at halos hindi niya nagawang makatakas. Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugad nang maisip niya ang tungkol sa Devil Seal Tablet sa mga kamay ni Alvin. Noong panahong iyon, kung hindi sinunod ng Devil Seal Tablet ang Supreme Elder, namatay na sana siya. Sa tabi ni Efren, malamig na tinitigan ni Marges si Alvin. Sa kanyang opinyon, si Alvin ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon. Sa simula, paulit-ulit na ginulo ni Alvin ang kanyang mga plano. Bukod dito, sinira pa niya ang kanyang pinakamalakas na kaalyado, ang Dark Nether sect, at pinilit ang sect leader, si Efren, na humingi ng kanlungan kay King Quintes. Wala itong ibang pagpipilian maliban sa pagtataksil sa kanyang angkan at depekto sa pangkat ni King Quintes, na tinitiis ang lahat ng batikos. Alvin, gusto kong makita kang mamatay gamit ang sarili kong mga mata. Nakakapanghinayang hindi kita mapapatay gamit ang sarili kong mga kamay, naisip ni Marges sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang. Ang matandang lalaki sa tabi ni na Efren at Marges, ang pinuno ng isang grupo ng mga bandido sa southern frontier ng Windfall Nation, si Mubay, ay malamig ding nakatingin kay Alvin. Siya ang pumatay kay Third Brother. Ang dating pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, si Alvin. May matinding puot sa mga mata ni Mubay, Efren, at Marges. Maaaring hindi ito napansin ni Alvin kung ito ay isang tao lamang.
Gayunpaman, mahirap makaligtaan ang tatlong titig na puno ng puot na nakadirekta sa kanyang sarili. Sa tatlo sa kanila, nakilala niya sina Margus at Efren. Ito ang unang pagkakataon niyang makita si Mubay. Di ko yata siya kilala. Bakit parang gusto niya akong kainin ng buhay? Ang mga mata ni Alvin ay may bakas ng pagkalito habang nakatingin siya kay Mubay. Pero, biglang may pumasok sa isip niya. Tama na yan. Siya dapat ang dakilang pinuno ng grupo ng mga tulisan. Siya ay dapat ang pinakamatandang kapatid ng ikatlong pinuno na aking napatay, at ang dating alipin mula sa ari-arian ni King Quintes, si Mubay. Sa wakas ay naisip ito ni Alvin nang maalala niya ang balitang ibinalik ni Harrison noong isang araw. Hindi na siya nagulat nang makita niya ang puot sa mga mata ng kabilang partido. Efren. Si Alvin ay hindi naabala kay Margus at Mubay. Gayunpaman, gusto niyang patayin si Efren ng masama. Ito ay dahil alam ni Efren na nasa kanya ang Devil Seal tablet. Higit pa rito, sa pamamagitan ng nagbabagang mga tingin at sakam na ekspresyon sa mukha ni King Quintes at ng dalawang matandang lalaki, malamang na alam din nila ang tungkol dito. Lalong naging sigurado si Alvin na inimbitahan ni King Quintes si Donald para patayin siya at agawin sa kanya ang Devil Seal tablet. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, tila hindi alam ni Donald ang katotohanan na si Alvin ay nagtataglay ng Devil Seal tablet. Parang si King Quintes ay hindi ganap na tapat kay Donald. Natural lang iyon dahil si Donald at ang Lin clan ay tiyak na magninasa sa Devil Seal tablet kung alam nila ang tungkol dito. Walang paraan na aakayin ni King Quintes ang isang lobo sa kanyang bahay. Bukod sa mga tao mula sa ari-arian ni King Quintes, ang mga mata ng mga tao mula sa ari-arian ni King Rong ay sinanay din kay Alvin. Nakakapagpapanatili pa rin siya ng kalmado sa ilalim ng mga ganitong pagkakataon. Talaga bang may tiwala si Alvin o nagpapanggap lang siya? Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Haring Rong ang kanyang sarili sa kanyang kakayahang magbasa ng mga tao, ngunit hindi niya mabasa ang binata na nakasuot ng lila na nasa harapan niya. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat, nagkatinginan sina Alvin at Donald bago sila lumipat. Lumipad sila sa kabilang bahagi ng Northern Mang Mountain. Mas kaunti ang mga tao doon kaya malaya silang makakalaban. Pareho silang nakatayo sa magkasalungat na panig sa hangin. Ang lilang at puting figure ay gumagalaw ng maganda sa hangin. Nang makita ng mga tao si Alvin at si Donald ay pumili ng isang lugar upang labanan, agad silang sumugod doon. Tinakpin nila ang kalahati ng langit habang nagtitipon sila para panoorin ang laban. Napakaraming tao kaya nasakop nila ang lugar sa loob ng 1,000 metrong radius. Natural, nakatayo sa malayo ang mga martial at Dao cultivators na may mas mababang cultivation base. Hindi sila nang ahas na tumayo ng malapit sakaling masugitan sila. Walang pakialam na tumingin si Donald kay Alvin habang sinabi niya sa mahinang boses, "Alvin, dapat mong igalang na mamatay sa pamamagitan ng aking mga kamay." Batay sa kanyang mga salita, sigurado siyang papatayin niya si Alvin. Sa katunayan, hindi siya nakakaramdam ng anumang pananibik sa labanang ito. Ang yabang. Maraming tao ang nagbahagi ng parehong kaisipan nang marinig nila ang mga salita ni Donald. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nadama na ang kanyang pagmamataas ay makatwiran. Siya ang pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion kung tutuusin. Bagamat sapat ang kapangyarihan ni Alvin upang makapasok sa nangungunang 10 ng Heaven Ranking, inakala ng karamihan sa mga tao na ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa lakas ni Donald. Napakasayang na ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation ay mamamatay dito ngayon. Si Alvin ay mas bata kay Donald. Kung bibigyan pa siya ng ilang taon, hindi imposibleng matalo niya si Donald. Gayunpaman, imposibleng manalo siya ngayon. Talagang naiinggit ang Diyos sa kanyang talento. Maraming tao ang tumingin kay Alvin ng may awa. Hindi nila akalain na mananalo siya. May isang maliit na grupo ng mga tao na buong tiwala kay Alvin. Ang mga taong ito ay, natural, si Arwin at ang iba pa.
Matapos matitigan si Donald, nakangiting sinabi ni Alvin, batay sa iyong mga salita, hindi ka makakapagpapahinga sa kapayapaan kung papatayin kita. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Posible lang iyon kung mas malakas ka sa akin. Mayayabang na tumikim si Donald. Para bang nakatingin siya sa mga langgam nang tumingin siya kay Alvin. Sa tingin ko mas angkop para sa akin na sabihin ang pangungusap na iyon, sabi ni Alvin na may bahagyang ngunit may kumpiyansang ngiti. Hindi ko talaga alam kung saan mo nakukuha ang tiwala mo. Nagdilim ang mukha ni Donald. Hindi niya inaasahan na makakangiti pa rin si Alvin sa ganitong oras. Biglang lumabas ang isang alon ng mabangis na aura mula sa kanyang katawan. Ang espasyo sa loob ng 100 metrong radius ng Donald ay nagsimulang gumalaw. Mabilis na nabuo ang isang teritoryo. Ginagamit mo ba ang teritoryo sa harapan ko? Nang maramdaman ni Alvin ang aura ng isang teritoryo, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mula nang napag-aralan ni Alvin ang 10,000 Swords Territory, hindi siya natakot sa mga teritoryo ng Marshall at Dow Cultivators sa ibaba ng Saint Stage. Sa katunayan, maraming tao ang namatay sa ilalim ng kanyang 10,000 Swords Territory. Noong binubuo ni Donald ang kanyang teritoryo, nagsimula rin si Alvin na bumuo ng kanyang True Energy Consolidated Territory. 10,000 espada teritoryo. Nang halos ganap nang nabuo ang teritoryo ni Donald, isang matulin at nakakatusok na aura ang lumabas sa katawan ni Alvin. Tila kaya nitong mapunit ang tela ng kalawakan. Nang mawala ang aura, parang may hindi mabilang na matatalas na espada na tumutusok sa kanila. Iyan ang teritoryo ni Master Darfield. Narinig ko na dinurog ng teritoryo ni Master Darfield ang teritoryo ni Lady Flare sa sandaling mabuo ito. Hindi ko alam kung kayang sugpuin ng teritoryo niya ang teritoryo ni Donald. Kung magagawa niya iyon, baka magkaroon siya ng pagkakataong manalo. Sa tingin ko ay hindi. At saka, kahit na kaya niyang sugpuin ito, hindi ibig sabihin na kaya niyang talunin si Donald. Huwag mong kalimutan, si Donald ang pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking. Lahat ng teknik niya ay makapangyarihan, hindi lang ito limitado sa kanyang teritoryo. Kahit na pinigilan ang kanyang teritoryo, magagamit pa rin niya ang iba pang mga diskarte sa Darfield. Narinig ko lang ang teritoryo ni Master Darfield noong nakaraan. Ngayon, sa wakas ay nasaksihan ko ito para sa aking sarili. Ang teritoryo ni Alvin ay sikat sa Windfall Nation. Kaya naman tuwang-tuwa ang lahat nang makita nila ang kanyang teritoryo. Sobrang lakas. Habang binubuo ni Alvin ang kanyang 10,000 Swords Territory, natuklasan niya na ang teritoryo ni Donald ay iba sa lahat ng Marshall at Dow Cultivators sa ibaba ng stage ng Saint. Nagawa talaga ng kanyang teritoryo na high pressure siya. Noong binubuo ni Alvin ang kanyang 10,000 Swords Territory, nakatagpo siya ng napakalakas na pagtutol. Bukod dito, tila hindi nito pinipigilan ang pagbuo ng teritoryo ni Donald. Hindi maniniwala si Alvin kung sasabihin sa kanyang sarili na ang teritoryo ni Donald ay kasing lakas ng kanyang 10,000 Swords Territory. Sa sandaling ito, naisip niya ang bawat posibilidad at natagpuan ang isa na pinakakapanipaniwala. Ang teritoryong ito ay tila hindi masyadong malakas sa sarili nito, ngunit may kakaiba dito. Ibig sabihin, malapit nang makapasok si Donald sa stage ng Saint. Maging ang kanyang teritoryo ay may aura ng isang powerhouse ng Saint Stage. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.